Hello mga ka-lunchroom! Meron na naman tayong another video na pwede kayong makakuha ng panibagong kaalaman at techniques. At kung interesado ka sa videong ito at hindi ka pa nakapag-follow, follow ka na muna. Bago ko muna in-use at siklahin, ay kailangan ko munang i-remove ang kanyang old extension na galing din naman sa amin. Sa removal, kapag galing sa amin yung i-remove, ay free po yun sa amin. Kumbaga, discount, pakpakonsuelo, pero kapag hindi po galing sa amin, yung i-remove namin, ay yun po kami, ay humihingi kami ng fee. 100 to 250, depende po yun sa i-remove namin. Yung gamit ko pala dito na remover gel ay yung sa Clear Pro Beauty by Mira. Yung texture niya ay hindi siya cream, gel siya. Ganito siya kapag nakababad, hindi siya watery at hindi siya namumuo-muo. And babad lang tayo ng 5 minutes. After 5 minutes, ay sisimulan ko na tanggalin ng paisa-isa yung kanyang old extension. Sa pag-removal ng extension, kailangan dahan-dahan lang sa paghatak. And kapag hindi pa siya mahatak or hindi pa siya makuha, ibig sabihin ay hindi pa siya okay. Kaya wait pa natin siya ng 5 minutes just in case na meron pang hindi pa matanggal-tanggal. Tandaan sa pag-removal ay hindi natin kailangan pilitin. Kapag pinilit natin kasi pwedeng mangyari ay sumama yung natural lash stick client. Kaya naiintindihan ko kung bakit may fee ang removal dahil si removal pa lang ay kumakain na talaga ng oras. After the removal ay kailangan na muna natin i-lash back si client. As you can see na pati eyebrows niya ay i-lash back din natin kasi meron si client kasamang brow lamination. Anyway, si client pala ay isa sa mga matagal na naming client and every month ay andito siya sa lash room. Kada nga magpapa-appointment siya ay lashes, brows, and nails. Yung nails nga ni client ay nauna ng gawan and habang ginagawan siya ng nails ay meron pa kasi akong ginagawang client. Yung client ko naman na yon ay nagpagawa din ng lashes at pedicure na ako lang din naman ang gumawa. Syempre, as owner, dapat lahat ng services mo dapat ay kaya mong gawan or gawin. Balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, babalawan na nga natin kasabay yung eyebrows niya. Sinabay ko na nga silang gawin kasi nga para sabay-sabay na din ang paggawa ko kasi nga habang nakababad si brow lamination ay naglalagay na ako ng eyelash extension. Ang ipapagawa pala ng aking client, ang kanyang palaging pinapagawa ay yung my signature which is yung Demure. Pero bago ko maglagay ng eyelash extension, i-prep ko muna yung gel patch at yung tape para ma-secure talaga na hindi lalabas yung mga bottom lashes. Kasi once na lumabas yan, and habang gumagawa ka at hindi mo napansin na dumikit yung lashes dun sa bottom lashes, yung top, ay magdidikit-dikit yan. Ang ending ay masasaktan si client. Kaya importante talaga na ma-secure yung bottom lashes na hindi lalabas. After ko nga ma-prep yung gel patch at yung tape, ay maglalagay na ako dito ng primer. Ang kinagandahan na may primer ay nakakatulong siya matanggal yung mga extra oil and extra dirts. Sa paglalagay ng primer, ay doon lang ako naglalagay sa mismong natural lashes ni client and saktong-sakto at gumagamit lang ako dito ng microbrush. After kong mag-apply ng primer, kinukuring ko muna siya habang binabrush ko. Brush lang ako ng brush hanggang sa matuyo. Sa part na to, ay magmamapping na tayo. So, ang gamit ko rito na mapping pen ay yung Sharpie. Yan din yung ginagamit ko pang dots dun sa skin. Ang style pa lang na ipapagawa ni client is open eye. Ang design naman niya ay demure. So, ipapagawa ni client ay demure na open eye. Ang size naman na ilalagay ko dito, ang pinakamahabang size ay size 14. Ang pinaka-smallest size ay size 10. Sa paglalagay ng size, ay palagi ko sinasabi sa mga clients ko kung anong size ang ilalagay ko sa kanila para alam naman din nila yung size na ilalagay sa kanila. Para at least, diba, minsan kasi may mga clients na sila mismo ang nag-request kung anong size ang ilalagay sa kanila. And kapag ako naglalagay ng size, hinahanap ko yung pinakamahabang natural lashes ni client kung ano ang size. Doon ako bumabase. And tatanungin ko si client kung ano ang gusto niya. Hahabaan ba namin ng konti doon sa natural lashes
lashes ni client or ipapantay lang yung pinakamahabang size dun sa natural lashes ni client. And sa part na to ay nag-start na ako dito maglagay ng eyelash extension. Ang technique ko para maiwasan ko ang pagdikit-dikit ng extension na nilalagay ko. For example, maglalagay ako dito sa size 14. After nun, maglalagay ako size 13. After nun, maglalagay ako size 12. After nun, babalikan ko size 14. After nun, maglalagay ako size 13. So, ganun lang ang ginagawa ko, alternate. And palagi ko siyang binabrush para at least, diba, alam ko kung may matatanggal or may mga sumasabit. Ang ginamit ko pala dito na lash brand ay yung Dosmot na 0.03 ang thickness. And ang curl niya ay D. And sa mga beginners na makakapanood po ng videong ito, tandaan po, hindi po pwedeng dikit sa balat at wala pong human hair. After nga ng ilang oras ay tapos na din. So, ito yung result ng gawa natin na demure open eye ang style. At ang result ng brow lamination with tint. Sa mga gustong ma-achieve ang ganitong style at brow lamination, book na kayo sa aming Facebook page na Joanna Gil's Lash Room at tumatanggap din po kami ng walk-ins. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Wow! Nung una ko na makita, di ko maiwasang mapatulala. Napapatanong, ano nga ba nahiwagang nakatago, bakit napakaganda? Ako ay napapawaw, wow!